makakapanayan po natin si Jonathan Gesmundo, ang Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga. Opo. Bukod po sa Manila North Harbor Port, may iba pa po bang mga pantalan na nababalitaan po tayong nagkakaubusan na rin ng tickets? So far, ang balita sa amin ay okay naman ang mga operasyon sa iba't ibang mga pantalan natin. Ang minomonitor namin ngayon is itong Batangas Port. Usually nga ay marami rin na sumasakay dyan. Pero pinakahuling balita sa amin, pero mag-aantabay pa rin kami kung ano ang mga feedback sa mga iba't ibang pantalan sa sa malalayong lugar. Opo, dun po sa PITX, according po sa mga reports natin, nagkakaubusan na rin po ng tickets ngayon. Kamusta naman po ibang terminals kagaya po sa Cubao? Yan din ang actually alam mo si Secretary ay pupunta sa mga sa PITX bukas at sa ganyan din sa airport at dito sa North Harbor para nga tingnan na actual ng mga kalagayan ng sitwasyon at kakausapin nga niya yung mga pasahero kung ano yung mga nagiging problema nila. So bukas ay malalaman namin ang actual condition PITX sa Terminal 3 ng NAIA at sa North Harbor. Gusto ko lang idagdag ang isang bit of good news natin ay ngayong araw na ito, in-announce nga ito kahapon ni Pangulong Marcos Jr. na libre ang sakay sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. Ito yung parang aginaldo ni Pangulo sa mga pasahero ng ating tren dito sa Metro Manila. Kailan po yon yung libreng sakay? Ngayong araw, maghapon. Ngayong araw lang po yan, the whole day? MRT. Yes. Okay. Correct. Okay. Alright po, kasi ngayon pa lang po nakikita na po natin for the past few days na napakarami po talagang sasakyan ngayon sa EDSA at sa iba pang mga daanan po natin dito sa Metro Manila. At sabi nga po nila, mid-January pa daw yung Carmageddon, pero parang feel na namin yung Carmageddon ngayon pa lang. Pero ano po ba yung pinagkaiba nito this holiday season at bakit daw po sa tingin nyo tatagal pa yung matinding traffic until next year? Kasi nga, November pa yan, yung ating holiday rush na yan. At tama na baka hanggang middle of January ay tumagal yan. Kasi ang parang nakikita o pananaw ng mga motorista ay dapat ang pamahalaan ang magbigay ng solusyon sa traffic. Ang sabi naman namin, pagtulungan ho natin to. Hinihikayat namin ang mga magsha-shopping, ang mga mamimili. Mag-public transportation na lang po kayo, wag na ho kayong gumamit ng mga pribadong sasakyan. Yan po ang nakadadagdag sa traffic. Kaya't pinipilit namin maging maayos ang operasyon ng ating buses diyan sa busway at diyan nga sa mga MRT, LRT natin. Iwan niyo na ho yung mga sasakyan ninyo. Lalo na ngayong holiday season. Kayo ang makatutulong para mabawasan itong traffic. Pagtulungan ho natin yan ng traffic na yan para hindi ho maging alam nyo, sinasabi nga ni Secretary, ayon sa isang pag-aaral ng Japan na nagdudulot ng mahigit na 4 billion pesos a day ang nawawala sa ekonomiya. Dito lang yan sa Metro Manila dahil dyan sa traffic na yan. Wag na ho nating ituro ang iba. Tayo na ho ang mag-ambag para mabawasan itong traffic na to. Wag na ho tayong gumamit ng mga pribadong sasakyan. Sumakay na lang ho tayo ng bus, sumakay tayo ng tren. Mag-public transport na lang po tayo. Opo, sir, I understand your point. Pero kasi syempre po, yung iba po, ang sinasabi nila, nakita nyo na po ba kung gaano po kasikip ang mga pampublikong sasakyan natin? Kaya po yung ibang mga kababayan po natin, mas gugustuhin na lang po nila may sarili silang sasakyan, yung mga may kaya po, kesa po makisiksikan. Tama yung pananaw mo. Kaya ngayong Paskong ito, ang LTFRB ay nagbigay ng mga additional special permits, hindi lang sa bus, hindi lang sa mga PUV,
pati itong mga TNVS, itong mga motorcycle taxis natin, actually 5,000 nga. Just for this holiday, ang panibagong slot ng TNVS ang binuksan ng LTFRB. So pinipilit namin madagdagan ang capacity ng ating mga public transport, lalo na ngayong Kapaskuhan. At ang aming panawagan ay naka-address nga doon sa mga may kaya at gustong gumamit ng mga pribadong sasakyan nila. Kayo ho ang makatutulong para mabawasan ho itong traffic natin. Alright, paalala na lang po sa mga babiyahe. Para sa mga bibiyahe, ngayong whether sa mga pantalan, sa mga airport natin, ay travel light lang po. Huwag ko kayong magdala ng madami. Pagkatapos itong Office of Transport Security sa mga paliparan ay nanawagan na tingnan nyo ho doon sa website ng OTS na may mga bawal dalhin sa mga paliparan. Alam na ho natin yan. I-reminder lang po yun. Kaya't ganun din doon sa mga seaports natin, sa mga pantalan, sa pier. Huwag na ho tayong magdala ng maraming gamit para ho hindi ho tayo maabala. Be security conscious po at kami po ay tutulong. Marami pong mga assistance desks sa mga airport, sa paliparan, lalo na dyan sa mga PITX para tulungan ho kayo. Wag ho ninyong ipilit na isama ang yung mga ibang gamit na hindi naman kakailanganin sa biyahe. Yun lang po. Okay. And lastly po, panawagan din daw po ng mga ating mga mananakay yung seguridad po nila dun sa mga terminal kasi marami po tayo mga nababalitaan ng mga insidente po ng pagnanakaw. But on that note po, maraming salamat po sa inyo, Jonathan Gesmundo, ang Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.